So ayun, welcome ulit sa ating YouTube channel, no? Raceway Motovlog. So pag-usapan natin ngayon ang about sa loss compression. Una nating gawin pagka ang motor natin ay nakaranas ng loss compression. Sa akin naman experience is talagang kinabahan ako kasi hindi mo nga alam kung ano yung nangyari sa motor mo kasi nananakbo ka, bigla na lang namamatay, bigla na lang siyang nawala ng power talaga, as in wala. So ang ginawa ko pala doon sa na experience ko na nagka loss compression ako ay una, chinek ko muna yung spark plug ko. Medyo may kadumihan siya pero nung nilinis ko ganun pa rin, wala pa rin siyang compression, no. Talagang pagka kinambya mo, nag kickstarter ka, talagang sobrang lambot niya. So kahit push start ka, so kahit mag push button yung gagamitin mo, wala pa rin. So kinek ko ng kinek yung motor, wala talaga, wala siyang compression. Sobrang lambot talaga ng pagkakasipa. So may kumpara natin sa yung malakas yung kanyang compression sa wala talaga, kasi yung pagsipa mo ng ganyan talagang sobrang lambot niya. Ang ginawa ko lang noon, mga paps, is nagantay lang ako ng 5 minutes doon sa tabi ng kalsada sa Santa Rosa ako noon, na naabutan na bigla na lang namatay yung motor natin, no. Pagkatapos ng 5 minutes is nag kickstart ulit ako doon, umandar siya ulit, nagkaroon na ng compression ulit. So kung sa mga 2-stroke na motor, so ibig sabihin pag 2-stroke, yun yung ginagamitan natin ng tote, yung may mga tote, yung mga musok-usok pa yung mga tambutso, no, kagaya sa mga Yamaha na RS100, yan mga 2-stroke yan. Yung KRX na 150, so halimaw yan, pero yun 2-stroke din yan. So pag makaranas ka ng loss compression, ang posible lang dahilan yan pagka 2-stroke ay piston ring. Pero dito kasi sa atin sa 4-stroke, katulad sa mga motor natin, yung RS125, yung Suzuki Raider, sa mga Ishmas, yan 4-stroke yan. Ibig sabihin wala na tayong tote na ginagamit. Ang unang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng loss compression sa ating mga motor ay unang-una na dyan yung hindi regular na pag-change oil. Kasi kung makikita nyo, no, yung itong motor ko, ayan, kaka-change oil lang nitong motor ko. So bago yung nito, bago yung langis, bago lang tong change oil. Ayan, ipakita ko pa yan, bago yan, So pag hindi regular yung ating pag change oil dyan, is talagang mararanasan natin yung pagka loss compression. Kasi yung makina mo mabilis nang mag-init. So kahit malapit lang yung tinakbo, madali na siyang mag-init kasi yun nga, yung langis ay sobrang itim na. So yan, hirap na yung
makina na nyo pagka lubricate. Makikita nyo malinis yung motor natin. So kakapunas lang yan. So huwag kayong magtaka na malinis yan, kasi yun, basa-basa pa nga yung dyan, dahil kakalinis lang natin sa motor natin. Ayan. So ito pala yung dati kong langis. Ayun, dati kong langis. Yung ginamit ko na isa sa pagbabad sa kadena, para hindi naman masayang. So yun na, isa yung dahilan, yung pagkakaroon ng loose compression sa ating motor is yung hindi pag-change oil ng regular. So ang pangalawa namang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng loose compression sa ating motor is yung ating valves, yung setting ng valves natin. Dito yan banda, ayan, dalawa yan. So kung hindi yan maganda yung pagkakasetting, is isa yan sa dahilan mga paps na nagkakaroon tayo ng pagka loose compression. Pag hindi yan maayos yung pagkakasetting yan, yung sinasabi nating timing, kaya nga tayo may sinasabi na kailangan nang ipa-tune up. Yun, pag nakaranas ka ng loose compression, so kailangan mo nang pumunta sa iyong dealer. Kung hindi mo kaya, kung baguhan ka, di pumunta ka sa kasa at doon mo ipaayos yung tamang sukat sa ating valves. Dapat paresan, hindi yan basta-bastang basta na lang ginagalaw. So may mga gauge yan na dapat o akma sa ating mga motor. So yun yung pangalawa. So ang pangatlo naman na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng loose compression is yung ating gasket, yung sahid gasket natin. Baka mamaya durog-durog na yan, tapos may makikita kayong langis na kakaroon na siya ng leak. So yung head gasket natin nakalagay yan dito banda yan mga paps. Ayan ayan, nakita ba? So nandyan yung banda yung head gasket natin, pero yung sa akin naman wala pa, tuyong-tuyo yan dyan So malinis pa yan, wala naman ako nakikita na may leak dyan. Pero isa yan sa dahilan kung magkakaroon ng loose compression sa ating motor. Yung gasket natin baka mamaya na yan, pulbos na o durog-durog na. So kailangan mo nang pumunta sa kasa, pa-check mo kung kailangan ng palitan ng head gasket. Kasi pag sira na yung head gasket natin, malamang yung ating clearance sa ating cylinder hindi na akma. So merong singaw na siya, yung pagitan niya is hindi na sakto. So kailangan ng palitan, dapat wala talagang singaw yan. Din yung pagpapalit natin sa spark plug natin So wag din nating panghinayangan na bago pa yung okay pa yan yung spark plug. So pagkita natin na palitan na natin, wag nating antayin na magkakaroon pa tayo ng leak sa ating diyan. So makikita nyo sa makina ko malinis naman siya, wala naman siyang mga leak yan, kahit naman dito Tsaka dito pala sa ating tappet may dito o-ring. Lagi din ako nagpapalit diyan, hindi ako naghihinayang na magpalit. Pag sinabi ng mekaniko na palitin na, so
bumibili ako, dalawang pares yan, laging dalawa yan kasi adjust yan dito, mag-a-adjust din yan dito sa taas. So sa iba namang parte nito is wala pa naman. Basta ang gawin nyo mga paps is ano lang, pag nakaranas kayo noon, pahingahin nyo muna yung motor nyo, huwag kayong mataranta. So pahingahin nyo muna yung motor nyo mga 5 minuto, tapos saka nyo paandar rin ulit. Tapos check nyo na din yung ano, yung langis nyo, baka mamaya parang sa ano na yan, yung sa ata na ng pusit yan. So alagaan naman sa paglalangis yung ating motor kasi diyan nagbibigay ng buhay, hahaba ang buhay ng ating makina. So dami naka-indicate diyan yung piston natin na maiwasan yung mga pagkakayod ay sa ring na hindi uusok yung ating motor. Bis na 4 stroke, para natuloy 2 stroke yan kasi may usok ng lumalabas gawa nung sira na nga yung ring, piston ring. So yun lang, saka nyo ikikik, no. Tapos yung ano natin, yung maintenance talaga sa motor is kailangan talaga. So itong motor ko, baka sabihin nyo hindi ito nadudumihan. Hindi, kakalikita nyo naman, no. Kakapunas lang natin yan. So talagang ano lang, yung alaga lang sa ano, motor natin. So yun lang mga paps, sana ano, nakatulong sa inyo para makaiwas din tayo sa yung loss compression. So pwede nyo ring i-check pagka naka-loss compression kayo, pag pahingahin nyo yung makina, palamigin nyo, tapos tingnan nyo yung spark plug kung madumi, tanggalin nyo, tapos tingnan nyo kung madumi, linisan. Kung may liha kayo, dapat lagi kayong may dalang liha pagka bumibiyahe kayo, lagay nyo yun sa compartment ng motor kasi magagamit yan pag tanggal sa spark plug, paglinis. Tapos yung oil, dapat pag bago ka mag long ride, bago yung oil mo. Tapos yung air cleaner, dapat bago yan. Tapos linis din ng ano, yung throttle body bago kayo mag long ride para maiwasan talaga yung ganyang ano, ganyang mga problema pag nasa mahaba tayong biyahe. So para naman itong motor ko na to is nakabiyahe ng Bagyo, so mga malalayo ding ano biyahe, no. Hindi naman tayo na ano na tumirik siya. So ano lang kasi yung bago ang langis, tapos yung ating air filter lahat bago. So yun lang mga paps, at sana ay may napulot din kayo sa ating video ngayon.